Si Ryudo ay isang patay-gutom na talunan na isang araw ay biglang na-transport sa isang mahiwagang mundo, puno ng magic, heroes, at mga dungeon kung saan ang tanging paraan para mabuhay ay sa pamamagitan ng paglot ng mga kayamanan. Buti na lang, may isang batang babae na tumulong sa kanya para makaligtas sa unang ilang oras sa napakadelikadong dungeon. Pero kalaunan, napagtanto ni Ryudo na kahit sa bagong mundong ito, talunan pa rin siya. Lahat ng abilities niya ay F-rank at isa siya sa mga pinakamahihinang adventurer sa buong mundo. Pero nagbago ang lahat ng isang bagong dungeon ang biglang lumitaw, kakaiba sa lahat, mas mapanganib, at may mga sikreto na wala sa iba. Doon niya natuklasan na may taglay pala siyang espesyal na kakayahan, isang secret ability na nagpapabilis ng pagtaas ng level niya sa dungeon na iyon. Dahil dito, nagsimula siyang mag-grind ng walang tigil, determinado na maging pinakamalakas na adventurer sa buong mundo. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento ni Ryudo. Nang una siyang mahulog sa dungeon ng mundong ito, isa pa lang siyang mahina at malungkot na tao na nabubuhay ng walang saysay sa Earth. Kaya't gulat na gulat siya nang bigla siyang magising sa isang lugar na hindi niya kilala habang may naririnig siyang matinis na boses ng isang babae na tila may binabasag at sumisigaw. Pagdilat ng kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang malabong mukha ng isang blonde na babae na may hawak na higanteng hammer, nakatutok mismo sa kanya. Mumurahin na sana siya ng babae, tinawag pa siyang piraso ng karne. At akmang tatagain, pero napasigaw si Ryudo, "Teka lang." Napahinto ang babae at doon niya lang napansin na tao pala si Ryudo. Nalito siya, dahil karaniwan, ang slime drops ay naglalaman lang ng mga bean sprouts, hindi tao. Hindi makapaniwala si Ryudo at nagtanong, "Anong ibig mong sabihin sa slime drops at sprouts?" Ngumisi lang ang babae at sinabing, "Manood ka." Mula sa malayo, tumatalbog-talbong lumapit ang isang slime monster. Hinintay ito ng babae, saka malakas na binagsakan ng kanyang hammer, boom. Sa isang iglap, nadurog ang slime at nagdrop nga ng ilang bean sprouts. Halos mabaliw si Ryudo sa kalituhan, hinawakan niya ang ulo niya at sumigaw, "Ano bang nangyayari? Nasaan ako?" Doon niya napagtanto, nahulog pala siya sa isang misteryosong magical world na puno ng dungeons at monsters. Ipinaliwanag ng babae na lahat ng bagay sa dungeon na ito ay galing sa mga slime monsters. Naintrigang si Ryudo, kaya tinanong niya kung bakit puro slime lang ang kalaban ng babae at wala ng iba. Ngumiti ito at sagot niya, dahil sa level 1 nanogram Telulo dungeon, slimes lang talaga ang lumalabas. Mahina pa ako para umakyat sa mas mataas na level, pero balang araw, lalakas din ako. Para mas malinaw, huminto sila sa harap ng isang status board. Doon nakita ni Ryudo ang pangalan ng babae, Emily. Level 1. Doon niya napagtanto, teka, parang game world to. Sa susunod na page ng board, nakasulat ang drop status ni Emily na mataas sa plants, kaya puro bean sprouts ang nakukuha niya sa mga slime. Sinilip din ni Ryudo ang sarili niyang stats pero agad siyang nadismaya. Lahat ng abilities niya ay mababa, halos basura. Pero isang bagay ang kapansin-pansin, ang drop status niya ay nakasulat bilang S level. Pareho silang nagkatinginan, parehong nagtataka. Ano kaya ibig sabihin ng tanong ni Emily? Hindi ko rin alam, sagot ni Ryudo. Pero may paraan lang para malaman. Inabot ni Emily sa kanya ang bamboo spear dahil halatang hindi kakayanin ni Ryudo ang bigat ng kanyang giant hammer. Maya-maya, may slime na tumalbog-talbong papalapit kay Ryudo. Kinabahan siya, pero buong tapang na hinarap ito. Ilang beses siyang pumalya, pero sa wakas, nasaksak niya ang slime at napunit ito sa gitna. Pagbagsak ng slime, lumitaw ang isang napakalaking tumpok ng bean sprouts, halos doble sa karaniwan. Napahinto si Emily, napanganga sa gulat. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking drop. Sigaw niya. Napagtanto nila na ang S-level drop status ni Ryudo ay mas mataas pa kaysa sa A-level, kaya ganoon kalaki ang nakuha niya. Pagkatapos ng laban, nagluto sila ng crispy bean sprouts at mainit na sabaw. Habang kumakain, naluha si Ryudo. Sabi niya, matagal na mula nung huling beses kong nakasabay kumain ng ganito, mainit. Masarap, at may kasama. Ibinahagi niya kay Emily ang kwento ng kanyang dating buhay, isang corporate slave na laging nagtatrabaho hanggang 10 oras, walang bayad na overtime, at araw-araw lang kumakain ng convenience store food. Matapos masira ang kalusugan niya sa sobrang pagod, gusto ni Ryo na bumawi sa oras na nasayang. Habang pinapalakas niya ang loob, nilapitan siya ni Emily at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Darating din ang gantimpala para sa lahat ng hirap mo." Na-touch si Ryo sa kabaitan ni Emily, kaya nagpasya siyang maghanap ng matitirhan. Sinabi ni Emily na may bayan sa labas ng dungeon kung saan siya pwedeng magpahinga. Doon din inamin ni Emily na sa dungeon lang siya natutulog kasi maliit lang ang kinikita niya, pero pangarap niyang makarenta ng apartment balang araw.
Habang tumatagal, unti-unting natututo si Ryo tungkol sa buhay sa game world kung saan ang pera ay tinatawag na pyo. Dahil sa tiwala niya sa kanyang S-rank, naniwala siyang kaya niyang magsimula ng bagong buhay. Kaya nang makakuha siya ng sariling apartment, dinala niya doon si Emily at iniabot sa kanya ang susi. Nagulat si Emily at ayaw tanggapin sa una, pero sinabi ni Ryo na regalo niya iyon bilang pasasalamat sa mainit na sopas na ibinigay nito. Sa sobrang tuwa, napangiti si Emily at nangakong siya na ang magluluto para kay Ryo, sabay biro na sana tumira na rin siya doon balang araw. Isang araw, nasa shop ng bayan si Ryo kung saan ang pink-haired girl na si Erza ang nagbabantay sa counter. Habang tinitimbang ni Erza ang mga bean sprouts na dala ni Ryo, sinabi niya na mababa lang ang halaga ng mga ito sa level 1, pero sa level 2, ang mga monster daw ay nagda-drop ng carrots. Binanggit din niya ang bagong dungeon na tinatawag na Nihonyem, isang misteryosong lugar na paulit-ulit na lumalabas at kasalukuyang iniimbestigahan ng Neptune Group, ang pinakamalakas na organisasyon sa Sea Crow. Pagkaalis ni Ryo, medyo namula si Erza at biglang nagyayang uminom ng beer sa bagong shop pero magalang itong tinanggihan ni Ryo. Kinagabihan, ikinwento ni Ryo kay Emily ang tungkol sa Nihonyem. Sinabi naman ni Emily na bihira raw may makuhang item doon. Dahil sa kuryosidad, pumunta si Ryo sa Nihonyem at laking gulat niya, walang laman ang dungeon. Biglang may lumabas na skeleton na mukhang kakaiba, pinupukpok ang haligi ng dungeon. Mabilis na nakaiwas si Ryo at tinarakan ito gamit ang kanyang bamboo spear. Bumagsak ang malaking haligi at naduraj ang skeleton. Pagkatapos, iniwan ng kalaban ng isang seed. Nang pulutin ito ni Ryo, may narinig siyang automated voice, HP has increased by 1. Sinubukan din ni Emily pumatay ng skeletons, pero napansin nilang kakaiba, walang HP seeds na nalalaglag sa kanya, at hindi rin niya pwedeng pulutin ang mga seed ni Ryo. Doon napagtanto ni Ryo na ang Nihonyem ay isang stat-increasing dungeon para lang sa mga S-ranks. Isang gabi, tinanong ni Emily kung uuwi pa siya ng maaga. Sabi ni Ryo, dahil sa Nihonyem, may tsansa siyang makuha ang maximum HP at makaalis sa level 1. Kalaunan, nakarating siya sa second level kung saan kalaban niya ang mga green slime na nagda-drop ng malalaking carrots. Pero bago pa man niya maatake ang isa, may nauna ng tumira. Lumabas mula sa likod ng pader ang tatlong estranghero, pinagtatawanan siya at sinabing bumalik na lang siya sa level 1. Habang nagtataka si Ryo sa motibo nila, may lumapit mula sa likod, isang babaeng may makeantab na purple na buhok at rabbit ears. Bigla siyang kinurot at sinabing, ayoko sa mga low level. Kinagabihan, nagdala si Ryo ng 3 carrots kay Emily, at agad niya itong niluto para sa hapunan. Pero habang kumakain sila, may kumatok sa pinto. Pagbukas ni Ryo, si Bunny Girl pala ulit. Nilapitan siya nito, tinapak sa noo, at muling sinabing, ayoko talaga sa mga low level. Pero pagkatapos ay namula ang mukha niya at inamin na gusto niya si Ryo. Biglang tinapak ng Bunny Girl ang noo ni Ryo, sabay sabing hindi siya mahilig sa low level, at bigla siyang nawala. Pero hindi nagtagal, bumalik siya dala ang isang lalaki. Pinagpalo niya ang lalaki ng sobrang lakas na may itim na likido na lumabas mula sa kanya, natakot si Emily at Ryo sa eksena. Sinabi niya kay Ryo na ganoon din ang ginagawa niya sa kanya dati, pero sa kabila ng pagiging low level ni Ryo, hindi siya namamatay. Nagtaka si Ryo at naisip, siguro dahil rank S ang HP niya. Tinanong niya kung bakit narito ang Bunny Girl. Lumabas ang carrot mula sa kanyang pouch, nakuha niya ito sa dungeon. Naalala ni Ryo na siguradong siya ang Bunny Girl na nakakuha sa carrot na aksidenteng nahulog mula sa kanya nung nasa dungeon siya kasama si Emily. Pero ang totoo, ang Bunny Girl ay nagpapahayag pala ng pagmamahal niya sa carrots. Hindi kay Ryo. Inaanyayahan siya ni Emily na kumain kasama nila at tinuruan pa siya ng ilang carrot-based na recipes. Agad namang nilamon ng Bunny Girl ang pagkain at tinanggap ang paanyaya ni Emily na bumisita ulit sa kanila. Sa susunod, nasa second level dungeon si Ryo nang biglang lumitaw ang isang nakakadiring zombie. Ginamit niya ang lahat ng lakas niya para tusukin ito gamit ang kanyang sibat pero naputol ang sandata sa dalawa. Tumama ang zombie ng isang malakas na suntok sa mukha ni Ryo, pero protektado siya ng rank S na HP niya. Si Raya naman ay tumugon sa pamamagitan ng isang malakas na counter-attack at sa wakas, napatay ang halimaw. Naiwan ng zombie ang isang buto. Nagulat si Ryo nang makita na hindi ito ang karaniwang seed na nagpapataas ng HP, kundi isang seed na nagpapalakas ng kanyang physical strength ng isa. Habang naiinis siya sa isip, may narinig siyang tinig, si Bunny Girl ulit. Pinanood niya ang lahat mula sa itaas ng kuweba at bumaba para harapin si Ryo. Hinihingi niya ang paliwanag sa lahat ng nangyari. Nagdalawang isip si Ryo na magsabi ng anuman dahil alam niya na walang bumabagsak na item sa Nomi at tanging ang level niya lang ang dahilan kung bakit may stat boosts.
Bigla, hiningi ng bunny girl ang mas maraming carrots at binigyan siya ng ultimatum, carrots o kamatayan. Nakakatakot ito sa kanya. Pero nakiusap si Rayo na maghintay siya sa town shop at hihingi siya ng carrots mula sa telulo. Masayang tumalo ng bunny girl at nawala uli na nagbigay ng ginhawa kay Rayo na ayos lang ito hanggat patuloy siyang nagbibigay ng carrots. Kinabukasan, nagdala si Rayo ng malaking bungkus ng carrots papunta sa Swallow's Gratitude at nakita na naghihintay na ang bunny girl. Habang papalapit siya, nag-whisper ang mga tao sa pagkabigla, wala namang pumupunta sa killer bunny mag-isa. Ibinigay ni Rayo ang carrot at agad itong kinain ng bunny girl. Lumapit si Erza, nag-alala, at tinanong kung kilala niya ang bunny girl. Ipinaliwanag ni Rayo ng kaunti ang kanilang pagkakakilala. Nabigla ang lahat pero mabilis na inalok ni Erza na bilhin ang carrot si Rio sa double ng retail price. Nang tanungin ni Rayo kung bakit, ipinaliwanag ni Erza, ang pangalan ng bunny girl ay Eve Calles, isang kilalang adventurer na sikat dahil sa kanyang natural na bunny ears at kakaibang hitsura. Si Eve Calles ay may killer move na Excalibur, kayang hatiin kahit ang isang malaking bato sa dalawa. At syempre, isa rin siyang carrot junkie. Ang catchphrase niya, dead or carrot. Medyo nagulat si Rayo, pero ibinente niya ang kanyang mga carrot sa napakagandang halaga na 15,000 pies. Nang bumaling siya, bigla siyang natigilan, nasa harap niya uli ang bunny girl, humihingi ng mas maraming carrots. Magalang na sinabi ni Rayo na tapos na siya sa araw na iyon, pero bibigyan niya siya ng carrots bukas. Nainis si bunny girl at sinuntok siya, sabi niya, galit sa low levels. Pero nahuli ni Rayo ang kanyang kamay habang nasa ere pa. Binalaan siya ng bunny girl gamit ang catchphrase niya, dead or carrot. At nawala na uli, sinasabing babalik siya para sa carrots bukas. Kinabukasan, nasa dungeon sina Emily at Rayo dala ang isang sako ng carrots. Habang si Rayo ay umiikot para mag-check, napansin niya ang isang babae at isang lalaki na sinusubukang durugin ang slime, pero nakatakas ito bago nila ito mahawakan. Pagkatapos, nakita niya ang isang galit na matandang lalaki na nakaarmadora ng knight na lumalabas mula sa dilim. Napag-alaman niya na ito pala ang captain ng grupo. Sinabihan ng captain ng dalawa na kumuha at durugin pa ang mas maraming slimes. Humingi ng pahinga ang dalawa, pero sumigaw ang captain, sabi niyang ginagawa niya ito para patibayin sila at sinimulan pang gaslighten ang dalawa. Napagtanto ni Rayo na ganito rin ang karanasan niya noong corporate slave siya, ang team leader nila noon ay nagbibigay ng imposibleng tasks. Habang nag-iisip siya, hinaplos siya ni Emily sa balikat at inanyayahan na mag-break at kumain. Habang naghahain na, bigla na namang dumating si bunny girl na tumatakbo. Inalok siya ni Emily ng carrot pudding at nagpatuloy sila sa pagkain ng magkakasama. Biglang bumalik ang bossy captain kasama ang dalawang subordinado. Tinutokso nila si Rayo, Emily, at bunny girl at inutusan ng mga subordinate na huwag maging tamad tulad nila dahil ang tamad ay nakakakuha lang ng mababang kalidad ng drops. Nag-init si Rayo, pero bago pa siya makariyak, mabilis na tumalon si bunny girl papunta sa captain. Hatiin niya ang isang carrot sa 2 piraso at ipinasok sa bibig ng mga subordinate. Galit na lumapit ang captain para saktan si bunny girl. Pero nablock siya nito gamit ang killer move niyang Excalibur. Nagpasalamat si Rayo kay bunny girl at nakasimangot itong nagtanong kung magdadala siya ng mas maraming carrots bukas sa town shop. Kinabukasan, nang pumunta sina Rayo at Emily sa town shop para ibenta ang carrots, nalaman nila mula kay Erza na maaari silang bumili ng magic cart para makadala ng mas maraming items. Sinunod nila ang payo niya at nagpunta sa cart shop. Pero laking gulat nila, sobrang mahal ng mga carts. Kailangan nilang mag-ipon muna bago makabili. Habang pauwi sila, naramdaman nila ang pag-uga ng lupa at narinig ang malalakas na sigaw ng mga tao na hinahabol ng isang stray. Tinuruan ni Emily si Rayo, ang AR stray ay isang monster na lumalabas kapag may iniwang drop sa iba't ibang bahagi ng dungeon. Lumiko si Rayo at nakita ang isang napakalaking gorilla na nakakatakot, may glowing red eyes, na winawasak ang mga bahay at establishmento, nagkakalat ang kaguluhan sa buong bayan. Sinabi ni Emily na ang mga stray ay hindi nagdi-drop ng items. Kaya wala silang material gain sa paglaban, pero kailangan pa rin silang talunin. Sa gitna ng maingay na kaguluhan, nakita ni Rayo si Erza na natatakot sa gitna ng kalsada. Tumaas ang giant punch ng gorilla, handang bumangga sa kanya, pero matapang na hinarang ni Rayo ang suntok gamit ang parehong kamay. Bigla namang dumating si bunny girl kasama ang kanyang arm team at hinarang nila ang gorilla habang tinutulungan ni Rayo si Erza na makatayo. Nangako siya sa kanya na para sa kapakanan ng bayan, papatayin niya ang stray. Si Emily, armado ng kanyang hammer, ay sumali rin sa laban.
Samantala, hindi na makayanan ng mga kasamahan ni Bonnie Girl ang Gorilya, kaya mabilis na tumakbo si Rayo papunta rito at sinabi sa kanila, iwan nyo na ito sa akin. Tumaas ang Gorilya at binato si Rayo ng isang napakalaking bato. Pero walang takot na tumalon si Emily at ginamit ang hammer niya para basagin ito. Kasabay nito, pinindot ni Bonnie Girl ang balikat ng Gorilya gamit ang killer move niya habang ang kanyang team ay patuloy na humaharang sa halimaw. Tumalon si Rayo hanggang sa lebel ng ulo ng Gorilya at pinagsabay ang kanyang buong lakas sa isang dambuhalang suntok sa tiyan nito, sabay sigaw na, huwag niyo akong maliitin. Patagilid ang Gorilya sa isang malakas na suntok ni Rayo at sa wakas, patay na ito. Nabighani ang lahat sa kanyang napakalakas na display of might. Nagpasalamat ang mga tao sa bayan sa kanya sa pagsagip kay Sea-Crow. Biglang may narinig si Rayo na bumagsak sa likuran niya. Mula sa kanyang karanasan sa Nihonyam, natuklasan niya ang isang kahangahangang baril na may kaunting bullets iniwan ng Gorilya. Isa itong rare weapon sa mundo ng laro at namangha si Rayo sa kanyang swerte. Habang nakatayo siya sa harap ng status board, napansin niya na kahit level 1 pa siya, unti-unti nang tumataas ang kanyang abilidad. Ang mga seeds na nakolekta niya ay nagpapalakas sa kanyang skills. Excited na subukan ng bagong weapon, pumunta si Rayo sa isang dungeon at tuloy-tuloy na pumatay ng maraming zombies. Pero nagsimulang mangamba si Rayo, saan kaya siya makakahanap ng bullets kapag naubos na ito? Sa isa pang dungeon, abala si Emily sa pagdurog ng mga slimes. Sumama si Rayo at tinulungan siya gamit ang baril para patayin ang mga halimaw. Habang kumakain sila, ibinahagi ni Rayo na pinapalakas ng baril ang kanyang lakas at iminungkahi niya na subukan nilang pasukin ang second level ng dungeon. Napansin niya ang dalawang carrots malapit kay Emily at tinanong ang tungkol sa pagkawala ng bunny girl. Sinabi ni Emily na malamang hindi siya sasama, pero pwede nilang isave ang carrots para sa kanya, just in case. Sa second level, tinukoy ni Emily ang mga monsters bilang cocker slimes na nagdidrop ng pumpkins mula sa mga cracks sa walls ng dungeon. Napansin ni Rayo ang mga slimes na gumagapang at naiinis, sabi niya, parang totoong cockroaches, kaya nakakatakot sa babae. Bago pa niya matapos ang iniisip, nagsimula na si Emily na agresibong patayin ang mga cocker slimes. Pinayo ni Rayo kay Emily na huwag masyadong lumakas sa mga maliit na creatures. Pero paglingon niya, nakaharap siya kay Emily na may nakakatakot na possessed expression. Sa isang monotone, robotic na boses, ipinaliwanag ni Emily kung hindi ko sila papatayin. Magmumultiply at kakalat sila. At tuloy-tuloy na binubunggo ni Emily ang mga cocker slimes na parang maniac. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik siya sa normal na sarili at iminungkahi ni Rayo na bumalik muna sa level 1 para mag-collect ng carrots, ayaw niyang makita muli ang nakakakilabot na transformation niya. Habang pauwi, nakasalubong nila ulit ni Emily ang mas nakakadiring slimes na nag-trigger muli sa kanyang terrifying mania. Natakot si Rayo at humiling na siya na lang ang humandle. Agad niyang ginamit ang baril para patayin ang mga cocker slimes habang iniipon naman ang mga pumpkins para dalhin sa itaas. Bigla na lang dumating si Bonnie Girl, humihingi ng daily supply ng carrots. Ipinasa ni Emily ang 2 carrots na kanilang na-save mula sa bayan. Pumunta sina Emily at Rayo sa shop para ibenta ang pumpkins. Pero pagbalik nila, napansin ni Rayo na may ilang pumpkins na half-eaten ng isang hindi kilalang hayop. Biglang nag-transform muli si Emily sa kanyang scary maniacal state at dinurog ang isang pumpkin gamit ang hammer, lumabas ang cocker slimes mula sa loob. Takot na takot si Rayo at tanong paano nakalabas ang mga slimes na ito sa labas ng dungeon. Pero tuloy-tuloy si Emily sa frenzy at nag-join si Rayo gamit ang baril. Nang maubos ang bullets niya, desperado na siyang gumamit ng bare hands para durugin ang slimes. Pagkatapos, humingi ng paumanhin si Emily, paliwanag na nawawala siya sa kontrol kapag nakikita ang mga creatures. Tiniyak ni Rayo na hindi niya kasalanan ito. Habang naglilinis, napansin nilang may mga spare bullets sa lupa, eksaktong lugar kung saan nila iniwan ang kanilang pumpkins. Curious, tinanong ni Rayo si Erze sa town shop. Ipinaliwanag niya na kapag may iniwang dropped items, maaari itong mag-cause ng monster spawn. Naalala ni Rayo na sinabi rin ni Emily ang ganitong bagay noong lumitaw ang Gorilya. Habang nag-iisip, tinanong ni Erze kung sasama siya sa dinner, pero abala si Rayo at mabilis na nagpasalamat bago agad tumakbo palabas para subukan ang teorya niya. Sa gabi, pumunta si Rayo sa isang secluded place at naglagay ng carrot bilang bait, nakatago sa likod ng puno. Biglang humipong hangin at napalipad ang carrot, lumitaw si Bonnie Girl, sabik na kumakain. Kinuha niya siyam sa 10 carrots mula kay Rayo at tuloy-tuloy na kumain bago tuluyang umalis. Naglagay si Rayo ng 10th carrot sa lupa at ito ay nanginginig bago nag-transform sa isang green slime ball. Pumutok ang slime at naglabas ng bullet sa lupa.
Labis ang tuwa ni Ryu, napagtanto niya na ang Strays hindi nagdi-drop ng items para sa townspeople. Pero para sa kanya, oo. Nagtaka siya kung mangyayari rin ito sa zombies at skeleton monsters, kaya pumunta siya sa isa pang dungeon para subukan ng theory. Ngunit kahit ilang beses niyang subukan, ang mga monsters ay nagiging seeds lamang, at nawawala ito agad kapag sinubukan niyang dalhin palabas ng dungeon. Medyo disappointed, lumabas si Ryo sa dungeon, pero bago siya tuluyang umalis, nakasalubong niya ang isang skeleton. Agad niya itong sinipa palabas ng dungeon, umaasang magiging stray ito, pero sa kanyang gulat, nawala ito sa ere. Pagbalik sa bayan, ipinaliwanag ni Erza na nawawala ang mga monsters kapag lumabas sila ng dungeon para hindi ma-overrun ng strays ang town. Dagdag pa niya, tanging isang uri lang ng monster ang pwedeng manirahan sa bawat floor ng dungeon. Nagpasalamat si Ryo at mabilis na umalis, labis ang frustrasyon ni Erza habang sinusubukan siyang tawagan. Bumalik si Ryo sa dungeon at nakasalubong ang isa pang skeleton. Ngayon, nilapitan niya ito, tinakal, at pinaikot palabas ng dungeon. Bago ito tuluyang mawala, binaril niya gamit ang gun at nakumpirma niyang ito ay counted as a stray. Naiwan ng skeleton ang isang freezing bullet na siya namang nakita ni Ryo at Emily bilang isang napakalakas na weapon. Pagkatapos ng malakas na ulan, naglalakad sila sa Steel Deep Mountain Road dala ang mga sako ng carrots. Nakakita sila ng isang matipuno na lalaki at isang blue-haired woman na nag-aaway. Humiling ang lalaki kay Ryo na kunin ang cargo na nahulog sa isang gorge, pero pinaalalahanan siya ng babae, malamang puno ito ng troublesome strays. Sinubukan niyang sunugin ang cargo gamit ang magic, pero galit ang lalaki dahil baka masayang ang mahalagang perfume cargo, kaya pinigilan niya siya. Biglang kumapit sa lalaki ang isang masquerade mask at tinakpan siya ng blue flames. Ipinahayag ng babae na possessed siya ng monster na tinatawag na Fam-Ini, isang nilalang na walang sariling katawan at gumagamit ng tao bilang host. Agad na itinaas ni Ryo ang baril at tumutok ng 3 bullets, bawat isa tumama sa Fam-Ini at pinakawalan ang lalaki. Ngunit pagkatapos, kinontrol ng Fam-Ini ang cargo sa gorge. Determined na pigilan ng pagkalat ng Fam-Ini, naghanda ang babae na tumalon pababa bilang bait at iginiit na siya lamang ang dapat managot. Ngunit naalala ni Ryo ang nakaraang pagkabigo niya na hindi nakatulong sa isang junior at nagpasya siyang huwag ulitin ang parehong pagkakamali. Pinigilan niya ang babae at sinabi na tutulungan niya siya. Agad na nagload si Ryo ng freezing bullets at tinutok sa cargo, pinapalibutan ito ng yelo. Tumalon si Emily at dinurog ang frozen cargo gamit ang hammer. Natuluyang winasak ang Fam-Ini. Nagpasalamat ang blue-haired woman kay Ryo sa kanyang tulong. Pagbalik nila sa status board, natuwa silang makita na tumaas ang status ni Emily matapos talunin ang makapangyarihang Fam-Ini. Nagdesisyon silang magpatuloy na magtulungan, naniniwala na magandang bagay ang mangyayari hanggat magkasama sila. Nasa level 4 sila sa dungeon nang makakita ng isang rare monster. Bago ito makatakas, mabilis na binaril ni Ryo gamit ang freezing bullet at immobilized ang monster. Pinagsabay ni Emily ang isang powerful blow at bumagsak ang monster ng isang silver chain. Nagulat si Emily at napansin na first time niyang may rare monster na nagdi-drop ng item. Kinuha ni Ryo ang chain at tinanong si Emily kung gusto niyang isuot ito. Labis ang natuwa ni Emily at sinabi na aalagaan niya ito magpakailanman. Masayang napasigaw si Ryo, ngayon si Emily, tutulungan natin kumita. Medyo naguluhan si Emily, kaya ipinaliwanag ni Ryo na ang necklace ay may bonus feature. Doble ang item drops. Ipinakita niya ang practical na dahilan kung bakit niya ibinigay ang regalo. Bagamat unay naiinis sa reasoning ni Ryo, tinanggap ni Emily ang necklace. Patuloy silang nagre-rip ng bat monsters na ngayon ay nagdi-drop ng dobleng dami ng bamboo shoots dahil sa bonus effect ng necklace. Pagbalik sa kanilang bahay, nakaramdam si Ryo ng lungkot habang nakikita si Emily na nagtatrabaho sa maliit na kusina. Sinabi niya na maghahanap siya ng bagong lugar para sa kanila at pwede silang lumipat ng magkasama. Sa bayan, pumunta si Ryo para ibenta ang bamboo shoot sa isang lokal na shop. Pero nag-aalangan si Erza, ang shopkeeper, tungkol sa presyo. Bigla, isang charming woman na may mahaba at berdeng buhok at naka-stylish hat ang pumukaw sa kanilang pansin. Humingi siya kay Ryo ng bamboo shoot at mahusay itong pinutol sa mahahabang piraso para matikman. Sa sorpresa ng lahat, nahulog siya sa sahig. Umiiyak sa ligaya at sinabi na hindi pa niya natikman ang ganitong tamis, tinawag niya itong rare monster of flavor. Nais niyang bilhin lahat ng bamboo shoots at inalok si Ryo ng 20,000 payes, tinanggap niya. Masayang ibinalita ni Erza na ang babae ay si Eric Marcy, isang sikat na epicure, at ang lahat ng aprobado niya ay nagkakahalaga ng mataas sa mga gourmet enthusiasts.
Hinimok niya si Rayo na pumirma ng exclusive contract sa shop niya, at pumayag si Rayo, alam niyang mapapasikat nito ang bamboo shoots bilang branded product. Sa Nihonyam Dungeon, napansin ni Rayo ang isang babae sa pink gown at ginto ang buhok na pumupugak sa mga skeleton monsters. Ipinaliwanag ng isa sa kanyang bodyguards na siya pala si Princess Margaret at ang mga monsters sa Nihonyam ay hindi nagdidrop ng items, sa halip, nagdidrop sila ng air na kinukolekta at binibenta bilang exclusive handmade product ng princess. Napansin ni Rayo ang elegant magic cart ng princess at naalala ang kanyang pangarap na magkaroon ng sarili. Pagbalik sa bahay, pinag-usapan niya at ni Emily kung magic cart ba o bahay ang bibilhin muna. Iminungkahi ni Emily ang magic cart para makatipid para sa bagong bahay. Pumunta sila sa magic cart shop pero naantala sila ng maliit na anak ng may-ari, si Olga, na umiiyak dahil hindi pa bumabalik ang kanyang ama, si Orten, mula sa pagkuha ng mga bulaklak. Natanto ni Emily na malamang siya ay nasa Arsenic Dungeon, ang tanging lugar para makakita ng bulaklak, kaya dali-dali silang pumunta roon. Pagdating sa dungeon, nakasalubong nila ang mga Dandrox, mga batong hindi gumagalaw o umaatake, pero hinaharangan ang daan. Hindi epektibo ang freezing bullet ni Rayo, kaya dinurog ni Emily ang mga ito gamit ang hammer. Bumaba sila sa hagdan at nakita si Orton na walang malay, pero agad nilang napagtanto na natutulog lang siya. Galit na binangga ni Emily ang hammer sa lupa para gisingin siya. At sinite siya dahil iniwan ng anak na nag-aalala. Humingi ng paumanhin si Orton at ipinaliwanag na nangongolekta siya ng heavy at light rocks para sa bagong magic cart prototype pero hindi niya nakuha ang light rocks dahil hinaharangan siya ng Dandrox. Itinuturo ni Orton sa kisame ang isang maliit na rock monster at ipinaliwanag na ang light rocks ay rare monsters, mas magaan pa sa hangin kaya lumulutang sa ibabaw ng lupa. Determined na tumulong, iniangat ni Rayo si Emily sa kanyang balikat. At dinurog niya ang monster na nagdidrop ng isang blue rose. Paglabas ng dungeon, inilagay ni Orton ang rose sa lupa, nakatago sa likod ng puno. Nagtanong si Rayo kung ano ang gagawin nila kung lilipad ang rock pero tiniyak ni Orton na mahuhuli nila agad. Nang manginig at mag-transform ang rose sa light rock monster, tumataas ito pero binaril ito ni Rayo gamit ang freezing bullet at bumagsak ang bigat na crystallized rock. Sa card shop, ginamit ni Orton ang mga rocks para tapusin ang kanyang bagong magic card na pinangalanang The Great Artisan. Inalok niya ito kay Rayo bilang regalo, hindi lang dahil tinulungan niya ang pagkolekta ng rocks, kundi bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan sa town laban sa stray gorilla. Sa bagong magic cart, kayang kolektahin ni Rayo at Emily ang dobleng bamboo shoots, kaya mas dumami ang kita nila. Isang araw, habang nagbebenta ng bamboo shoots sa town shop, nakasalubong ni Rayo ang isang bald, muscular man na nag-aaway kay Erza tungkol sa presyo ng kanyang goods. Humihingi ang lalaki ng 10,000 payes pero kalmado si Erza, 8,400 lang ang listed price. Galit na sinubukan ng lalaki na suntukin si Erza pero pinigilan ni Rayo gamit ang freezing bullet at tumigil ito sa ere. Matatag niyang sinabi na hindi magsisinungaling si Erza tungkol sa presyo at pinakita sa kanya ang magic cart ni Orton. Natumpak na nagkalkula ng halaga ng item. Kumpirmado ng cart ang presyo pero galit pa rin ang lalaki kaya sinubukan niyang suntukin si Rayo. Walang kahirap-hirap itong pinigil at itinapon ni Rayo sa kabilang dulo ng shop. Nagpasalamat si Erza kay Rayo pero nagreklamo na palagi siyang tinutulungan. Tiniyak ni Rayo na lahat minsan ay nangangailangan ng tulong at lagi rin siyang tinutulungan ni Erza. Namula si Erza, biglang humalikan si Rayo sa pisngi at iniwan siya na nababigla. Pagkatapos, nagbunga ang pagsusumikap ni na Emily at Rayo, nakalikom sila ng sapat na bamboo shoots para kumita ng 200,000 payes, kaya nakabili sila ng bagong bahay. Habang nag-iempake, nakita ni Rayo ang mga crumpled notes mula kay Eric Marcy at nagpasya siyang panatilihin ang lease sa lumang bahay upang maalala ang mga magagandang alaala. Kinabukasan sa bagong bahay, naghanda si Emily ng masarap na breakfast para kay Rayo at sumali si Cheerful Bunny Girl. Sama-sama nilang tinikman ng masarap na pagkain at nag-enjoy sa cozy na umaga. Si Emily ay masaya sa bagong bahay habang si Rayo naman ay nasa Nihonyam Dungeon nakikipaglaban sa mga mummies. Binaril niya ang mummy pero napagtanto niyang naubos na ang bullets. Nang kunin niya ang seed na iniwan ng patay na mummy, may narinig siyang automated voice speed increase. Bigla, isang mummy ang tumalon kay Rayo pero tinadyakan lang niya ito palayo. Malinaw na mas malakas na ngayon ang pisikal na lakas niya. Sa tindahan ng bayan, nakaupo si Rayo sa isang upuan, chill lang at nagpapahinga. Biglang lumapit sa kanya ang isang gwapong lalaking may crimson na buhok kasama ang dalawang magagandang babaeng nakayakap sa kanya. Umupo ito sa harap ni Rayo. Ngumiti ang lalaki at nag-aya ng arm wrestling match.
Narinig daw niya ang tungkol sa ipinakitang lakas ni Rayo laban sa kalbong lalaking nanggugulo kay Erza. Medyo nagdalawang isip si Rayo. Pero pumayag din sa hamon. Pag-umpisa ng laban, naramdaman agad ni Rayo na sobrang lakas ng kalaban. Pero sa kabila ng hirap, nagawa niyang talunin ito. Nagulat ang dalawang babae, nagbubulungan pa sila, paano natalo si Neptune. Narinig iyon ni Rayo at bigla niyang naalala ang sinabi ni Erza noon na ang Neptune ay isa sa pinakamalalakas na organisasyon sa bayan. Ngumisi si Neptune at nagtanong kung gusto ni Rayo ng second round. Pero tumanggi si Rayo. Biglang sinubukan siyang suntukin ni Neptune. Pero mabilis na nakaiwas si Rayo at bumawi ng isang malakas na counterpunch. Tumilapon si Neptune papunta sa kabilang dulo ng tindahan. Imbes na magalit, humanga pa si Neptune. Inalok niya si Rayo na sumali sa Neptune family. Pero mahinahong tumanggi si Rayo. Pag-uwi niya, halos mapasigaw si Emily, ano? Tinanggihan mo ang alok ni Neptune? Pero ngumiti lang si Rayo at sinabing masaya na siya sa buhay nilang dalawa. Napangiti si Emily at buong pagmamalaking sinabi, ikaw ang hero ko. Maya-maya, nasa Neon Dungeon na si Rayo at muli niyang nakita si Princess Margaret kasama ang mga bodyguard niya. Isa sa kanila ang nag-abot kay Rayo ng isang Pandora box, bagong imbensyon daw ng kanilang kumpanya. Kaya nitong automatikong higupin ang mga nahulog na item at ipakita kung sino ang nakakuha ng mga ito. Excited si Rayo at sinubukan agad ang Pandora box. Ginamit niya ito para maglabas ng maraming seeds sa labas ng dungeon na kalaunay naging stray skeletons. Pinatay niya ang mga ito at nakakuha ng mas maraming freezing bullets. Bigla siyang nakaisip ng diskarte, gumawa ng stray mummies at zombies gamit ang Pandora box, sa kanya pinaslang ang mga ito para makakuha ng bagong mga bala. Isa roon ay fire bullet at habang namamangha siya sa isa pa, dumating si Emily sakay ng magic cart. Masigla siyang binati ni Rayo at sinubukang buksan ang ikatlong Pandora box. Pero bigla niyang naramdaman ang isang matinding lamig. Ipinaliwanag ni Emily na yon ay dahil sa mabilis na paparating na magic storm. Sa tindahan naman, parehong kabado sina Rayo at Erza matapos ang kiss incident. Habang pinipigilan ang awkwardness, ipinaliwanag ni Erza na kapag dumating ang magic storm, hindi magagamit ang kahit anong magic saan man at kung masyado itong malakas, maaapektuhan pa ang mga dungeon. Dahil dito, napipilitan ang mga magic users na magpahinga at bumababa ang bilang ng mga item drops. Biglang may narinig silang boses ng isang taong humihingi ng tulong. Pagtingin nila, may isang payat na binatang may kapa, umiiyak sa harap ng tindahan. Nangangatog pa ang boses nito habang sinasabi, si Rosa, naiwan sa Silicon Dungeon. Pero walang gustong tumulong dahil sa panganib ng Magic Storm. Kinabukasan, dumating si Neptune sa tindahan at sinabing natatakot daw siya sa Silicon Dungeon 2.0. Sabi niya, sobrang nakakainis daw ang mga halimaw doon. Sumingit si Erza at ipinaliwanag na ang mga monster sa Silicon Dungeon ay hindi tinatabla ng mga normal na atake, kailangan ng magic para masugatan sila. Habang lahat ay nag-aatubiling tumulong sa batang humihingi ng saklolo, biglang narinig ni Rayo sa isip niya ang boses ni Emily, tinatawag siyang hero. Sa inspirasyong iyon, agad siyang tumakbo papasok sa dungeon. Pagdating niya sa loob, hinarang siya ng isang nakakadiring berdeng higanteng uod. Kaagad niyang pinaputokan ito gamit ang fire bullet at freeze bullet para hindi ito mag-evolve bilang stray. Nang masiguro niyang ligtas na, tiningnan niya ang pouch ng mga bala niya at sinabing, sapat pa ang mga espesyal na bala ko kahit may magic storm. Pagkatapos, tuloy-tuloy siyang nakipaglaban sa mga natitirang caterpillar monsters. Sa level 3 ng dungeon, natagpuan niya si Rosa, walang malay at may mga pasa sa katawan. Bago pa niya ito mabuhat, may lumipad na grasshopper monster na nakatutok sa kanila. Tinangka ni Rayo na barilin ito, pero ubos na ang bala niya. Samantala, sa town shop, nalaman ni na Emily at Bonnie Girl na nasa panganib si Rayo. Agad silang tumakbo papunta sa dungeon. Habang tumatakbo, sinabi ni Emily kay Bonnie Girl na si Rayo ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang ina, isang malakas at mabait na babae na palaging tumutulong sa iba. Ngunit isang araw, nasugatan ito ng husto habang lumalaban sa isang stray dragon. At doon siya namatay. Ang mama ko ay isang bayani, katulad ni Rayo, sabi ni Emily. Kaya ngayon, ako naman ang tutulong sa kanya. Sa loob ng dungeon, buhat-buhat ni Rayo si Rosa sa likod niya habang sinusubukang umiwas sa mga grasshopper monsters. Pero biglang dumating sina Emily at Bonnie Girl kasama ang isang hukbo ng mga zombies at mummies. Rayo, kami na kay Rosa. Ikaw, tapusin mo ang mga stray. Sigaw nila. Ginamit nila ang mga extra bullets na dala nila at sabay-sabay silang lumaban ng walang patid. Ang trio ay nakipagsabayan sa mga grasshopper monsters. Zombies at mummies, pinapatay ang mga ito para makakuha ng mga espesyal na bala.
Sa wakas, nakarating sila sa labasan kung saan naghihintay ang batang lalaki. Nagpasalamat ito sa kanila, ngunit napansin niyang bogbog sarado si Rosa, at dahil sa Magic Storm, hindi siya makagamit ng hilang magic. Ngumiti si Rayo at sinabing, huwag kang mag-alala. Ang pangalawang bala na nakuha ko, isang hilang bullet. Pinutukan niya si Rosa ng bala, at unti-unti itong gumaling. Matapos magpasalamat ang magkasintahan, nagpaalam sila kay Rayo at sa grupo. Ngumiti si Rayo at taos-pusong nagpasalamat kina Emily at Bonnie Girl sa pagtulong. Habang nakatingin si Emily kay Rayo, saglit niyang nakita sa mukha nito ang refleksyon ng kanyang ina. Pagkatapos ng lahat, nagpasya silang umuwi para maghapunan. Masayang tumango si Emily, ako na ang magluluto. Tahimik niyang sinabi sa hangin, Mama, masaya ako ngayon, at gusto kong ipagpatuloy ito. Makalipas ang ilang araw, nasa town shop si Rayo, nagbebenta ng mga pakwan. Hiningi niya kay Erza na magtakda ng presyo para dito. Pero bago pa makapag-appraise si Erza, dumating ang kilalang epicure na si Eric Marcy. Siya mismo ang gustong tikman ng mga pakwan ni Rayo. Kumagat siya sa malambot at matamis na prutas at napaluha sa sobrang sarap. Ito ay perpekto, sabi niya habang lumuluhan ng tuwa. Dahil dito, sumikat ang mga pakwan ni Rayo, halos kasing tanyag na ng mga bamboo shoots. Dahil dito, muling inalok ni Erza si Rayo ng exclusive contract at agad naman itong pumayag. Curious si Erza kung saan nanggaling ang napakahusay na mga pakwan ni Rayo. Tinatanong niya ito kung mayroon ba siyang proper license. Nang marinig niyang galing pala ito sa level 5, agad niyang ipinaliwanag na ang license ay isang pahintulot para makapag-explore ng mga dungeon sa ilalim ng level 6. Bawat bayan ay may kanya-kanyang patakaran, at dito sa Secro, may bagong lisensya kada 5 antas. Dagdag pa ni Erza, bawal sa mga traders na bumili ng mga item na galing sa mga level na iyon kung wala kang tamang lisensya. Dahil dito, sinunod ni Rayo at Emily ang payo ni Erza at nagtungo sa license office. Pagdating nila, sinalubong sila ng isang matipunong lalaki, brusco at nagyoyosi, halatang veterano na sa trabaho. Nang tanungin ni Rayo kung paano makakakuha ng lisensya, sumagot ang lalaki, anong mga nagawa mo na? Ipinagmalaki ni Rayo na regular siyang nagdadala ng mga pakwan mula sa level 5. Ngumisi ang lalaki, kinuha ang ilang susi at isang pakwan, at inutusan silang sumunod sa kanya. Dinala niya sila sa isang malaking bulwagan, walang laman kundi sahig at haligi. Inilagay niya ang pakwan sa gitna at sinabing, ang pakwan na to ay galing sa level 6 o mas mababa. Gagawin ko itong stray monster. Kapag natalo mo, pasado ka sa test. Nagkubli silang tatlo sa likod ng pinto, naghihintay. Ilang sandali lang, nagsimulang manginig ang pakwan at biglang sumabog. Mula rito, lumabas ang steel slime. Agad na nagpaliwanag si Emily, Rayo? Wala yang epekto sa espada, sobrang tibay niyan. Pero hindi umatras si Rayo. Tumakbo siya at sinuntok ang steel slime gamit ang buong lakas ng kanyang rank S strength. Pero halos walang epekto ang suntok niya. Kaya mabilis niyang nilabas ang kanyang baril at nilagyan ito ng fire bullet at freeze bullet. Pinaputok niya muna ang apoy, saka sumunod ang yelo. Pagkatapos, kalmado niyang sinuntok muli ang slime at durog ito sa isang hampas. Ipinaliwanag ni Rayo kay Emily, kapag pinagsama ang matinding init at lamig, nagiging marupok ang metal. Namangha ang brusco't naninigarilyong lalaki sa talino at husay ni Rayo. Kaya't agad niyang inaprubahan ng level 6 license. Pagkatapos makuha ang lisensya, niyaya ni Rayo si Emily, Tara, bumili tayo ng tuna fish. Nagpunta sila sa isang liblib na lugar at inilagay ni Rayo ang tuna bilang pain. Pero laking gulat nila nang biglang mag-transform ang tuna, naging giant gorilla. Ito ang parehong halimaw na minsang umatake sa kanilang bayan. Pero hindi nagpatinag si Rayo, mabilis niyang pinatigil ang halimaw gamit ang freeze bullets, saka siya umakyat sa nagyelong katawan nito at tinapos ito ng isang mabilis na gunshot. Pagkatapos nitong mawala, may iniwan itong isa pang baril. Ngayon, may 2 baril na si Rayo, mas madali na siyang makagawa ng bullet combos. Pagbalik nila sa town shop, sinalubong sila ng inis na si Erza. Rayo, may masamang balita, sabi niya. Ang Adalbert Group ay nagdeklara ng welga. Sila lang daw ang kumokontrol sa level 6. Ang tanging lugar kung saan tumutubo ang bigas. Humihingi sila ng pagtaas ng presyo at nagbabantang titigil sa pagbebenta ng bigas sa tindahan kung hindi sila pagbibigyan. Nagpasya si Rayo na personal na makipag-usap sa mga kinauukulan. Pero habang papunta siya roon, nasalubong niya si Neptune. Ngumiti ito at sinabing, Rayo, hinahanap ka ng mga opisyal. Ikaw ang tinawag para harapin ang problema sa Adalbert Group. Curious si Rayo, kaya tinanong niya si Neptune, plano niyo bang burahin ang Adalbert? Ngumisi si Neptune. Mayabang pa, hindi lang namin sila aalisin, dudurugin namin sila.
Nang marinig yon, mariing sinabi ni Rayo, hayaan mong ako ang humawak ng sitwasyong ito. Pagpasok niya sa level 6, agad niyang nadatnan ng mga armadong tauhan ng Adalbert na nakaharang sa daan. Mabilis niyang hinugot ang baril at pinaputokan sila ng dalawang bala, sa isang iglap, bumagsak ang lahat ng kalaban at may himbing na nakatulog. Biglang sumulpot si Neptune sa likod niya, sabik na sabik. Ano yung ginamit mong bala? Tanong nito. Ngumiti si Rayo. Healing bullets. Pinagsama ko ang dalawang bala para magdulot ng sleep effect. Isa tong kakayahan na na-unlock ko mula nung nakuha ko ang pangalawang baril. Bago sila tumulak sa level 6, sinubukan muna ni Rayo at Emily ang iba't ibang bullet combos, kaya't kabisado na ngayon ni Rayo ang iba't ibang kombinasyon ng mga bala. Sa galing niyang iyon, labis na humanga ang Town Dungeon Chief na si Clint Gray. Inanyayahan niya si Rayo sa kanyang bahay at may espesyal na pakiusap. Ipinaliwanag ni Clint na kailangan nila ng tulong ni Rayo sa isang paparating na Battle for Dungeons laban sa kalapit na syudad ng Hetero. Ayon sa kanya, ang mga dungeon sa silangan ng kanilang bayan ay nagbibigay ng meat drops, at kamakailan lang, natuklasan ng isang bagong dungeon sa pagitan ng Hetero at ng kanilang bayan, kalahating vegetable. Kalahating meat ang mga item na nalalaglag doon. Sabi ni Clint, ang bagong dungeon ay nangangahulog ang bagong pagmamay-ari at kapag nagkaroon ng may-ari, magkakaroon ng buwis sa mga drops. Maaapektuhan ang ekonomiya ng ating bayan. Bilang kapalit, bibigyan si Rayo ng malaking kabayaran at lahat ng makukuha niyang item ay tax-free. Tinanggap ni Rayo ang misyon at niyaya si Emily na sumama. Don't worry, sabi niya kay Bunny Girl, mag-iipon ako ng maraming carrots para sa iyo bago tayo umalis. Habang papunta sa labanan, tinawid nila ang mga ilog at disyerto hanggang sa magkampo sila sa gabi. Naglatag si Emily ng masarap at mainit na hapunan para kay Rayo. Pagkatapos kumain, sinabi niya, susunugin ko na ang mga basurang to. Kapag hindi natin ginawa yan, baka may lumabas na malalakas na halimaw. Napaisip si Rayo at ngumiti. Paano kung gamitin natin yan? At sa ideyang iyon, ginamit nila ang trash para lumikha ng isang halimaw, isang dambuhalang nilalang na parang Frankenstein. Sinubukan ni Emily na tamaan ito gamit ang kanyang hammer. Pero walang epekto. Kaya't si Rayo na ang kumilos, ginamit niya ang combo strategy ng dalawang fire bullets. Sa isang malakas na pagsabog, nagliyab ang halimaw at naging abo. Bilang gantimpala, nakakuha si Rayo ng bagong homing bullet. Kinabukasan, nakarating sila sa bagong dungeon na nasa pagitan ng kanilang bayan at ng Hetero. Panito ng mga tao mula sa magkabilang panig at tambak ng basura sa paligid. Nag-alala si Rayo. Ligtas ba talagang iwan tong ganito? Bigla nilang nakita ang isang babae na nakasuot ng pulang robe. Ginagamit niya ang kanyang fire magic para sunugin ang bawat tumpok ng basura, isa-isa, walang tigil. Napansin ni Emily, mukhang siya ang inatas ang magsunog ng mga basura gamit ang lakas niya, pero grabe, sobrang dami. Mukhang pagod na siya. Tiningnan ni Rayo ang babae, mapatla. Nanginginig, halatang nanghihina. Hindi na to tama, sabi niya. Kailangan nating pigilan siya. Mukhang may sakit na siya sa sobrang trabaho. Agad silang tumakbo papunta sa babae at sinabing, magpahinga ka muna. Ngunit ngumiti lang ang babae at pinilit na sabihing, ayos lang ako. Bago pa siya makapagsalita muli, sinubukan niyang maglabas ng fire magic sa isa pang tumpok ngunit bigla siyang nanghina, natigilan, at tuluyang nawala ng malay. Habang naglilinis, sinabi ni Rayo kay Celeste na magpahinga muna. Pero tumanggi siya, iginiit na kailangan niyang tuparin ang tungkulin niyang sunugin ang mga basura. Dahil wala ng ibang paraan, binaril siya ni Rayo ng 2 healing bullets na agad nagpatulog sa kanya. Dinala nila si Celeste sa kanilang tent pero ilang sandali lang ay nagising ito at agad tumakbo palabas. Sa labas, nakita niyang may pila ng mga taong may dalang basura habang si Emily naman ang nag-aasikaso sa pagtapon ng mga ito sa tamang lugar. Si R naman ay abala sa pagbaril sa mga trash monsters na biglang sumusulpot mula sa mga tumpok ng basura. Pagdating ng hapunan, ipinakilala ni Celeste ang sarili niya. Ipinaliwanag niya na dahil bagong dungeon pa ang lugar, ito ay exempted sa buwis hanggat walang formal na may-ari. Dahil dito, dagsa ang mga drop collectors na gustong mag-ani ng mga tax-free drops. Ang problema, sobrang dami ng basurang naiiwan araw-araw kaya siya ang kailangang magsunog nito. Naawa si Rayo at nangakong tutulungan siya. Sa wakas, nakaramdam ng gun si Celeste at muling nakatulog ng mahimbing. Kinabukasan, taos-pusong nagpasalamat si Celeste sa kanila sa pagpapahinga at pagbalik ng lakas niya. Inanyayahan siya ni Emily na manatili muna sa kanilang tent at masayang pumayag si Celeste. Pagkatapos noon, nagtungo si Rayo upang makipagkita kay Duque, ang pinuno ng bayan. Habang naglalakad sa mataong pamilihan, napahinto si Emily sa harap ng isang tindahan ng mga singsing at kwintas.
Humanga siya sa mga ito pero sobrang mahal para sa kanya. Pagdating nila kay Duque, ipinakita nito kay Rayo ang isang sketch map ng bagong dungeon na tinatawag na Selen. Ipinaliwanag niya na ang mga vegetable drops ay makikita sa mga odd-numbered floors, samantalang meat drops naman sa even-numbered floors. Ngunit may kondisyon, ang pagmamayari ng dungeon ay mapupunta sa bayan na makakakolekta ng pinakamaraming rare drops sa itinakdang oras. Handang-handa na si Rayo na manghuli ng mga rare drops. Pero ipinaalala ni Duque na ang mga drop hunters ang siyang huhuli ng mga halimaw. Ang tungkulin ni Rayo ay patumbahin ang mga ito sa loob ng dungeon. Sa loob ng dungeon, nakasalubong nila ang kanilang karibal mula sa karatig na bayan na Hetero. Nandoon si Harvard, isang matandang leader na katumbas ni Duque, at ang tanyag na adventurer na si Eugene, na kilalang tagapuksa ng mga plant monsters, isang malaking banta sa tsansa ng grupo ni Rayo na makahanap ng mga rare drops. Habang binabaril ni Rayo ang isang halimaw na hawak ng mga tauhan ni Harvard, bigla itong nagsimulang mag-regenerate at naging mas malaki at mas malakas. Alam ni Harvard na tanging ang puso o core ng halimaw ang dapat sirain, kung hindi ay babalik ito ng mas mabangis. Alam ni Eugene kung saan nakatago ang core, kaya agad siyang sumugod dala ang kanyang espada. Pero bago pa siya makasaksak, gumamit si Rayo ng isang homang bullet na diretsyong tumama sa core at tuluyang pinatay ang halimaw. Bilang gantimpala, nakatanggap si Rayo ng malaking bayad at ilang bean sprouts na nakuha mula sa halimaw. Sa sobrang tuwa, bumili siya ng singsing para kay Emily. Pagbalik sa tent, natuwa si Emily sa regalo pero nag-alinlangan dahil napakamahal nito. Ngumiti si Rayo at sinabing sapat ang kinita niya mula sa unang level ng dungeon. Dagdag pa niya, espesyal sa kanya ang pagkikita nila sa loob ng gaming world. Marahan niyang isinuot ang singsing sa daliri ni Emily at taos-pusong nagpasalamat sa lahat ng ginawa nito. Makalipas ang ilang sandali, sinilip nila ang status board ni Rayo at napansin ang kakaibang isa sa bawat isa sa kanyang skills. Naalala ni Rayo na matapos niyang bilhin ng Million Pies Ring, sinubukan niyang i-experiment ito, ngunit bigla itong naging stray monster. Nang mapatay niya ito, nakakuha siya ng panibagong singsing, ngunit ngayon, may espesyal na epekto ito. Sabik na subukan ng kapangyarihan ng bagong singsing. Pumasok sina Rayo at Emily sa dungeon. Sa unang laban pa lang, pinulbos agad ni Emily ang isang tree monster gamit ang kanyang hammer, at bilang gantimpala, nakakuha siya ng chicken breast drop. Tuwang-tuwa siya at sinabi kay Rayo na dati, F-level lang ang kanyang animal drop rate, pero dahil sa singsing, kaya na niyang makakuha ng mga animal drops. Biglang napansin nila ang isa pang tree monster na pinalilibutan ng mga sundalo mula sa Hetero habang sumisigaw na tinatawag si Harvard. Habang nag-aayos si Rayo para barilin ang halimaw, nangasar si Harvard, sinusubukang guluhin ang kanyang konsentrasyon. Napagtanto ni Rayo na kung babarilin niya ang halimaw, magkakaroon ito ng drop na magpapantay sa score ng Hetero laban sa bayan nila. Sandali siyang nag-alinlangan. Pero biglang inihagis ni Emily ang singsing pabalik sa kanya at sumugod gamit ang kanyang hammer. Mabilis na bumaril si Rayo ng freezing bullet, pinatigil ang galaw ng halimaw, at doon sinamantala ni Emily ang pagkakataon, isang malakas na hampas, at boom, wasak ang tree monster. Pero, dahil wala na sa kanya ang singsing, walang drop na lumabas. Ang matalinong taktika nilang iyon ang nagpatumba sa mga karibal nila. Lubos itong ikinatuwa ni Duque at pinuri niya ang diskarte ng dalawa. Ngunit nagbabala si Duque, darating daw ang reinforcements ng Hetero ngayong gabi, posibleng triple ang kanilang bilang. Plano nilang punuin ang mga odd-numbered floors ng mga F-level warriors para sirain ang tsansa ng grupo ni Rayo na makakuha ng mga vegetable drops. Saglit na nag-isip si Rayo, saka sinabi, kung makakukuha tayo ng rare drops sa floors 3, 5, 7, at 9, kaya nating makipagsabayan sa Hetero. Iminungkahi niyang itaas sa 10 milyon ang gantimpala para sa bawat monster na matagumpay nilang mapapatay at pangakong babayaran niya ito kung sakaling mabaigo silang makakuha ng kahit anong drop. Pumayag si Duque, kaya nagsimula ang kanilang monster killing spree. Sa level 3, tinalo nila ang rare killer butterfly. Sa level 5, pinabagsak nila ang Danger Bear at Danger Panda. At sa level 7, nagwagi sila laban sa isang rare Madrock Golem na nagdrop ng Brussels sprouts, saltwort, at radish sprouts. Pagdating sa level 9, hinarap ni Rayo ang isang multi-headed snake monster. Hindi niya alam kung nasaan ang core nito, kaya gumamit siya ng sunod-sunod na homing bullets hanggang sa tuluyang tamaan ang core at mapatay ang halimaw. Nakuha niya ang mushrooms, at sa wakas, panalo ang bayan nila. Masayang binati siya ni Duque at sinabing ipapasa niya sa mga head reporters ang ulat tungkol sa kahanga-hanga niyang performance. Tumataas ang kumpiyansa ni Rayo, naalala niya kung paanong binabalewala ang mga ideya niya sa dating corporate life, ngunit dito, kinikilala ang kanyang talino at diskarte.
Habang naghahanda si Ryo na ibenta ang kanilang mga drop, biglang dumating si Eugene kasama ang kanyang mga tauhan. Galit silang inakusahan si Ryo na sinira ang pagkakataon nilang kumita dahil siguradong tatanggalin sila ng kanilang mga superior sa mababang F-rank drop rate na nakuha nila. Ginamit ng mga tauhan ni Eugene ang isang purple light trap upang ikulong si Ryo, pero ginamit niya ang kanyang lakas at napalaya ang sarili. Laking gulat nila nang makita nilang kaya pa rin niyang gumamit ng baril kahit sa gitna ng magic storm. Bumaril si Ryo malapit kay Eugene bilang babala. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang healing bullets para pagalingin ang mga sugatang tauhan ni Eugene. Dahil dito, nakuha niya ang paggalang ng mga kalaban. Sa malamig ngunit matatag na tono, sinabi ni Ryo, pwede niyo akong atakihin kung gusto niyo, pero patuloy ko pa rin gagamutin ang mga sugatan. Hindi ako magpapadala sa galit dahil may espesyal na taong naghihintay sa akin. Sa kabilang banda, inihanda ni Emily ang masarap na hapunan para kay Celeste at Ryo. Pagkatapos kumain, mabilis siyang tumakbo palabas, excited kumuha ng cake para sa lahat. Habang wala si Emily, taos-pusong nagpasalamat si Celeste kay Ryo sa lahat ng kanyang ginawa sa bagong dungeon. Ngunit ngumiti lamang si Ryo at sinabing, hindi pa tapos ang trabaho natin hanggat hindi pa napipirmi kung kanino mapupunta ang dungeon na to. Kinabukasan, medyo antok pa si Ryo nang lumabas siya mula sa tent. Napansin niyang si Celeste ay nagbuburn ng basura ulit pero kakaiba. Dahil sobrang lakas ng apoy na ginagamit niya. Malalaking flames ang lumalabas, parang sobra-sobra para lang sa maliit na tumpok ng basura. Dahil dito, mabilis na nauubos ang lakas ni Celeste, at bago pa siya tuluyang matamba, agad siyang nilapitan ni Ryo at tinamaan ng healing bullet para mapanumbalik ang kanyang enerhiya. Namula si Celeste sa sobrang lapit ni Ryo at bigla niya itong itinulak palayo, pilit na inaayos ang sarili. Habang bumabangon, nagtanong si Ryo kung bakit napakalakas ng spell na ginamit niya para lang sa ganong kaliit na apoy. Ipinaliwanag ni Celeste na ang tanging kaya niyang gamitin ay isang level 3 magic spell na tinatawag na Inferno. Nagtaka si Ryo at nagtanong, paano naman yung level 1 at level 2 spells? Nahihiyang umamin si Celeste, hindi ko kaya gamitin yun. Ilang sandali pa, may nakita silang grupo ng mga tao na may dalang panibagong tumpok ng basura. Agad itong sinunog ni Ryo gamit ang fire bullet at sinabi kay Celeste, tapos na ako sa trabaho ko sa dungeon, kaya may oras na ko. Tutulungan na lang kita. Kinabukasan, laking gulat ni Ryo, Emily, at Celeste nang makitang nagpatong-patong na ang napakalalaking bonte ng basura. Sabi ni Celeste, ganito talaga tuwing paparating ang Dungeon Master. Nagulat si Ryo. Dungeon Master? Ano yun? Ipinaliwanag ni na Emily at Celeste na ang Dungeon Master ang boss ng dungeon, isang napakalakas at napakadelikadong nilalang. Kaya tuwing nandyan ito, bawal pumasok ang mga adventurer sa dungeon. Dahil dito, napipilitan ng mga tao sa paligid na magpalipas ng stress sa pagkain, kaya ayon, nagiging sandamakmak ang basura. Napabuntong hininga si Celeste, pero pinagaan ni Emily ang sitwasyon, relax ka lang. May team na ipinadala para tapusin ang Dungeon Master. Babalik din sa normal to. Pero kinabukasan, wala pa ring pinagbago, nandun pa rin ang mga tambak ng basura. Sabi ni Emily, dapat assembled na yung team para i-take down yung Dungeon Master. Nagpaalam si Ryo sa kanila at dali-daling nagtungo sa headquarters para alamin ang sitwasyon. Habang wala si Ryo, tinanong ni Emily si Celeste, bakit kaya ang bait ni Ryo sa'yo? Ngumiti si Celeste. Ganun talaga si Ryo, mabait siya sa lahat lalo na sa mga nangangailangan ng tulong. Pagdating sa headquarters, nadatnan ni Ryo ang 3 miyembrong grupo ng Neptune, kilala bilang isa sa pinakamalalakas na team. Ipinaalam ni Duque kay Ryo na ang Neptune Group ang itatalaga para talunin ang Dungeon Master. Hinimok ni Ryo ang grupo, bilasan nyo na sana, baka lumala pa ang sitwasyon. Pero sagot ni Neptune, may problema kami. Ipinaliwanag ni Duque na ayon sa kasunduan nila sa rival town Hetero, kailangang magsanib puwersa ang dalawang bayan para labanan ang Dungeon Master, ang Neptune mula sa kanila. At isang team mula sa Hetero. Pero ang problema, ayaw magpadala ng Hetero ng kahit sino. Nagtanong si Ryo, bakit naman? Sumagot ang isa sa babaeng miyembro ng Neptune, kasi kung magbago ang ecology ng dungeon dahil sa paglitaw ng Dungeon Master, maaaring ma-reset ang mga drops at ang pagmamay-ari ng dungeon. Kapag nangyari yun, malaki ang makukuha ng Hetero. Nais sanang magboluntaryo si Ryo. Kung ganun, ako na lang ang haharap sa Dungeon Master. Pero agad siyang pinigilan ni Duque. Bawal yan. Ayon sa patakaran, dapat may 3 adventurers na may rank A o mas mataas bago pwedeng harapin ang Dungeon Master. Dahil sa taglay niyang pambihirang lakas, iminungkahi ni Ryo na sumali sa grupo ng Neptune.
Pero tinanggihan siya ng mga ito dahil hindi pumapayag ang kontrata nila sa bagong miyembro. Kaya umalis si Rayo sa opisina ni Duque at nangakong hahanap siya ng mga kasama para labanan ng Dungeon Master. Sa kasamaang palad, bigo ang paghahanap niya, wala ni isang drop hunter ang gustong humarap sa napakalakas na kalaban. Pagbalik niya sa tent, nadatnan niya si Emily na handa na, hawak ang kanyang malaking hammer, at buong tapang na nagpahayag na sasamahan niya si Rayo sa laban. Napansin ni Rayo na kailangan pa nila ng isang miyembro, kaya nagboluntaryo si Celeste, sabay sabing may nahanap na siyang taong mamamahala sa trash duty habang wala sila. Laking gulat ni Rayo nang makita si Eugene mula sa rival group, masiglang tumutulong sa pagsusunog ng basura. Ipinaliwanag ni Eugene na tumulong siya hindi bilang paghingi ng tawad sa nakaraan, kundi dahil binabayaran siya para mapasaya si Rayo. Medyo nag-alala si Rayo dahil wala ni si Emily o si Celeste ang may rank stats na kailangan para makapasok sa dungeon. Pero ngumiti si Celeste at ipinakita ang kanyang stats, will at intelligence, parehong nasa rank A dahil dito, nakumpleto nila ang requirements at tuluyan ng pumasok sa unang level ng bagong dungeon. Handang harapin ang Dungeon Master. Tahimik silang nagtipon, maingat na nagmamasid sa paligid. Ipinaliwanag ni Emily na nawawala raw ang mga monster kapag lumalabas na ang Dungeon Master, at walang drops hanggat hindi ito napapatumba. Biglang yumanig ang lupa. Malalakas na dagandong at bitak ang nag-anunsyo ng pagdating ng Dungeon Master, isang dambuhalang itim na kabayo na may gininto ang sungay at naglalagablab na pulang mga mata, kilala bilang The Born, isang halimaw na may napakalupit na kapangyarihan. Buong bilis na umatake ang Born. Kagad nagbigay senadorya si Rayo kay Emily na maghanda. Tumalon si Emily ng mataas at buong lakas niyang pinukpok ang sungay ng halimaw, ngunit tinaboy ng Born ang atake at itinataas ang mga paa upang durugin siya. Mabilis na nagpaputok si Rayo ng bala para ilihis ang atensyon ng halimaw, kaya nakatakas si Emily sa tiyak na kapahamakan. Napansin ni Rayo ang protection na barrier ng halimaw, kaya inutusan niya si Celeste na gamitin ang Inferno spell. Pagbitaw ni Celeste ng apoy, sabay-sabay na umatake sina Rayo at Emily, ngunit halos hindi matinag ang Dungeon Master. Napagtanto nilang kailangan nilang sunod-sunod na umatake upang pahinain ito. Muling sumugod si Emily, pero mabilis bumagsak ang kanyang HP matapos ang mabibigat na atake ng Born. Unti-unting nauubos ang lakas ng grupo, si Celeste, labis na pagod at halos himatayin. Sinabihan siya ni Rayo na magpahinga muna, sabay sabing mas mahalaga ka kaysa sa tagumpay natin. Naantig si Celeste sa mga salitang iyon. Sa huling patak ng kanyang lakas, pinakawalan niya ang isa pang Inferno spell na tuluyang sumire sa barrier ng Born. Doon na sumabak si Rayo at Emily sa walang tigil na pag-atake hanggang sa tuluyang bumagsak ang Dungeon Master. Mabilis na nilapitan ni Rayo ang nanghihinang si Celeste. Taos-pusong nagpasalamat sa kanyang sakripisyo at inialok sa kanya ang gininto ang sungay ng Born. Unay tumanggi si Celeste, pero pinilit siya ni Rayo at Emily na tanggapin ito bilang pasasalamat sa kanyang tapang at pagsisikap. Pagbalik nila sa headquarters, labis na humanga si Duque sa grupo ni Rayo sa pagkatalo sa dating imposibleng halimaw. Maging ang mga babae ng Neptune ay nagpasalamat at nagpahayag ng paghanga sa kanila. Kinabukasan, natuklasan ni Celeste na ang mga sungay ng Bighorn ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang gumamit ng level 1 spells, natupad na rin sa wakas ang matagal na niyang pangarap. Samantala, dumating si Rayo dala ang magandang balita, nasa ilalim na ng kontrol ng kanilang bayan ang bagong dungeon. Habang naghahanda silang umalis, inimbitahan ni Rayo si Celeste na sumama sa kanila at masayang sinalubong ni Emily si Celeste bilang bagong miyembro ng kanilang pamilya. Sa bahay naman, abala ang bunny girl sa bahay ni Rayo at Emily, ngumunguya ng mga lanta ng carrots habang nagrereklamo na gusto raw niyang matikman yung mas masarap na carrots na laging dinadala ni Rayo para kay Emily. Pagbalik ni Rayo, Emily, at Celeste sa bayan, napansin ni Rayo ang isang tindahan ng carrots, agad niyang naalala ang bunny girl sa bahay. Habang naglalakad sila pauwi, nasalubong nila si Erza, na agad bumati at nagtanong kung sino ang magandang estrangherang kasama ni Rayo. Ipinakilala ni Rayo si Celeste at ipinaliwanag na bubuo sila ng Rayuda family. Medyo nagulat si Erza at pabirong tanong, "Teka, Rayo, magsisimula ka talaga ng pamilya kasama ang ganitong kagandang babae?" Naguluhan si Rayo sa ibig niyang sabihin, kaya agad bumawi si Erza at binago ang usapan, pinuri na lang niya si Rayo sa tapang nito sa bagong dungeon. Pagkatapos, humiling si Erza ng pabor tungkol sa paparating na Harvest Festival at pinakiusapan si Rayo na dumaan sa town shop. Hindi pamilyar sina Rayo at Emily sa kahulugan ng Harvest Festival. Kaya nagboluntaryo si Celeste na alamin ito mamaya.
Maya-maya, nagkita silang tatlo sa labas ng Nianian Dungeon at ipinaliwanag nina Emily at Celeste na ang Harvest Festival ay taunang selebrasyon kung saan pinagsasama-sama ang lahat ng goods na nakuha sa mga dungeon ng bayan. Ipinapakita rito ang mga item at mga halimaw bago sila tuluyang gawing strays at sirain bilang bahagi ng palabas. Napansin ni Celeste ang Pandora box sa likod ni Rayo at nagtanong tungkol dito. Ikinwento ni Rayo na matapos silang maghiwa-hiwalay, agad siyang nagtungo sa Nihonyam Dungeon upang ibalik ang kanyang S-rank strength. Sa ikawalang palapag ng dungeon, nilipol niya ang lahat ng halimaw, nakakuha ng mga binhi, at inilagay iyon sa Pandora box. Biglang sumulpot mula sa mga binhing iyon ang isang bungkus ng strays. Mabilis silang pinatay ni Rayo at bilang gantimpala, nakakuha siya ng binding bullets. Nabigla si Celeste, ngunit pinakiusapan siya ni Rayo na huwag itong ikwento sa iba, tanging siya at si Emily lang ang nakakaalam. Habang nag-uusap pa sila, biglang may malalakas na pagsabog mula sa bayan. Tumakbo silang tatlo patungo sa pinagmulan ng ingay at nadatnan nila ang mga taong nagkakagulo. Isang lalaki ang sumigaw, "Tumakbo kayo." Ang rare drop ay naging stray. Agad nilang hinarap ang kakaibang halimaw, may korona ito sa ulo at naglalabas ng malakas na enerhiya. Ginamit ni Celeste ang kanyang fire magic, sumugod si Emily dala ang kanyang hammer, at sabay-sabay silang umatake kasama si Rayo na nagpapaputok ng kanyang mga baril. Ngunit tila ay miyan ng halimaw sa kanilang mga atake. Kaya't ginamit ni Rayo ang lahat ng kanyang lakas, itinulak ang stray pataas sa ere, binigyan ng binding bullets, at tinapos ito sa kombinasyon ng mga bala. Siya si Bonesy. Sabi niya. Pinalaki ni Bonesy ang sarili para itulak ang isang slime monster, pagkatapos ay bumalik muli sa maliit na anyo at umakyat sa palad ni Alice. Nang tanungin ni Rayo kung gumagaling ba ang basag sa bungo ni Bonesy, ipinaliwanag ni Alice na kusang naghihilom ito tuwing bumabalik sa orihinal na laki. Pagkatapos ay sinabi ni Alice na tinatawag siya ni Jiggly at lumitaw ang isang slime monster. Nang tamaan ito ni Bonesy, bigla itong nagbago sa isang napaka-cute na maliit na slime. Ipinaliwanag ni Alice si Bonesy ay babae at si Jiggly naman ay lalaki. Habang nakangiti, nagpasalamat siya kay Rayo, "Salamat, tinulungan mo akong makasama ulit sila." Dinala ni Rayo sina Alice, Bonesy, at Jiggly pabalik sa bahay at ipinakilala niya sila sa lahat. Tinanong niya kung ayos lang bang isama si Alice sa kanilang party at sabay-sabay silang pumayag. Mula sa araw na iyon, opisyal ng miyembro si Alice ng Rayuda family. Kinabukasan, umaga ng Harvest Festival, nagising si Rayo at nakita si Emily na masipag na naglilinis ng bahay. Tinanong niya, nasaan ang iba? Sumagot si Emily, nasa Tulo Dungeon sina Celeste at yung bunny girl, nangunguha ng carrots. Biglang naalala ni Rayo na si Alice ay naninirahan pa rin sa dati niyang bahay dahil takot sina Jiggly at Bonesy kay Celeste. Ipinaliwanag ni Emily kung bakit hindi siya sumama sa Dungeon Trip Harvest Festival kasi ngayon. Plano rin niyang magkita mamaya kay Alice para ipasyal ito sa kasiyahan. Tinanong niya si Rayo kung sasamahan siya at pumayag naman ito. Sabay silang nagpunta sa festival at sinalubong sila ng makulay na pamilihang pa ng mga tao, pagkain, at mga dekorasayon. Tuwang-tuwa si Emily habang paikat-ikot sa mga stall, halos hindi mapakali sa sobrang saya. Huminto sila sa isang souvenir shop at tinanong ni Rayo kung may gusto siyang bilhin. Agad niyang itinuro ang isang cute na maliit na bell na may makulay na laso. Binili ito ni Rayo para sa kanya at masayang itinali ni Emily sa kanyang hammer para laging nasa tabi niya. Pagkatapos doon, pumunta sila sa park para hintayin si Alice. Ilang sandali lang, tumatakbo itong papalapit sa kanila, hingal na hingal. Ikinwento ni Alice na may kakaibang tindahan sa kanto ng parke, kaya agad nila itong pinuntahan. Pagdating nila, nakita nila ang tindero na nagbebenta ng experience points. Nang magtanong si Rayo, ipinaliwanag ng tindero na may isang dungeon na tinatawag na Alki, kung saan nakatira ang halimaw na plated mouse. Kapag natalo raw ito, malaki ang EXP na makukuha. Nag-alok ang tindero ng kahon na may plated mouse sa loob. Kapag natalo raw ni Rayo ang halimaw, agad siyang magle-level up. Kinuha nila ang kahon at pumunta sa isang bakanteng lugar. Maya-maya'y nanginginig ang kahon at biglang lumabas ang plated mouse. Agad na umatake si Rayo gamit ang binding bullet, sinundan pa ng isang magic spell. Pagkatapos, sumigaw siya, "Emily, ngayon." Tumalon si Emily at buong lakas sa binanata ng hammer ang halimaw, patay ito sa isang hampas. Lumitaw ang isang bagong bala. At pinulot ni Rayo. Isa pala itong strength ng bullet. Upang subukan, nilagay ni Rayo ang bala at pinaputok pero wala raw nangyari. Akala niya, sira ang baril niya, kaya gumamit siya ng normal na bala. Sa gulat niya, nabiyak ang malaking bato sa isang putok.
Dito niya napagtanto na pinapalakas pala ng strength ng bullet ang susunod na bala na ipapaputok. Dahil dito, nagpasya silang bumalik sa tindahan para bumili pa ng mga kahon. Pero habang naglalakad sila pabalik, biglang nagkagulo sa festival. May mga sigawan at takbuhan ng mga tao, may sumisigaw na may halimaw na nakatakas. Nakakita sila ng isang pangit na goblin na sumugod sa isang batang babae. Mabilis na rumesponde si Rayo, isang malakas na sipa sa tiyan ng goblin ang binitawan niya, dahilan para tumilapon ito sa kalsada. Ngunit biglang lumaki ang halimaw at muling sumugod kay Rayo at sa bata. Agad niyang inalis sa panganib ang bata habang si Emily naman ay umatake gamit ang hammer. Pero napansin nila hindi ordinaryong goblin ito. Sa halip na masugatan, lalo itong lumalaki habang sinisipsip ang lakas ng kanilang mga atake. Dumating ang Neptune Group at tinanong ni Neptune si Rayo, iiwanan mo ba ang laban para iligtas lang ang sarili mo? Mariing tumanggi si Rayo. Hindi, kailangan nating protektahan ang bayan. Tumango si Neptune at inutusan sina Lil at Ran na maghanda at gumamit ng kanilang magic. Ibinuka niya ang kanyang itim at puting pakpak dahilan para mamangha si Rayo. Habang ginagapos ni Rayo ang halimaw gamit ang binding bullet, umatake si Emily gamit ang kanyang hammer, at doon, sinundan ito ni Neptune ng isang napakalakas na magic strike, isang epic na laban para sa kaligtasan ng lahat. Matapos talunin ang halimaw, sina Celeste at ang Bunny Girl ay muling sumama kina Rayo at Emily. Bago sila maghiwa-hiwalay, muling tinanong ni Neptune si Rayo kung gusto niyang iwan ang pamilya niya para sumama sa kanya, pero tinanggihan ito ni Rayo. Pagkatapos ng nakakapagod na laban, nagutom silang lahat, kaya nagmungkahi si Rayo na bumili sila ng makakain sa mga food stall. Habang naglalakad, sinubukan nila ang iba't ibang pagkain at laro, halatang enjoy na enjoy sa Harvest Festival. Habang papunta sila sa isa pang stall, itinuro ni Alice ang isang lugar at sinabing maraming halimaw daw doon. Ipinaliwanag ni Celeste na yun ay isang arena kung saan ginaganap ang stray killing competition, isang patimpalak para ipakita ang kakayahan ng mga adventurer. Dahil dito, nagpasya si Rayo na sumali kasama si Celeste. Sa arena, naghanda silang harapin ang isang dambuhalang gut slime. Habang sumisugod ang halimaw, ginamit ni Celeste ang kanyang Inferno Magic para sunugin ito, at tinapos naman ni Rayo gamit ang kanyang baril. Umalingaw-ngaw ang hiyawan ng mga manunood, tagumpay sila. Pagsapit ng gabi, nagtapos ang Harvest Festival. Tinanong ni Rayo si Celeste kung ano ang napanalunan nila sa arena. Inilabas ito ni Celeste mula sa handbag niya, isang set ng mga firecracker pala. Nagpasabog sila ng fireworks at nag-enjoy habang pinapanood ang makukulay na ilaw sa langit. Ngunit bigla na lang nagbago ang ekspresyon ni Alice. Para bang nasa trance, mahina niyang binubulong na may tumatawag sa kanya. Pinigilan siya ni Rayo bago siya makalakad palayo at nagpasya silang imbestigahan ito kinabukasan. Kinabukasan, bumisita si Rayo kay Clint Gray, ang Dungeon Chief. Ibinunyag ni Clint na mula pa kagabi wala nang lumalabas na drop sa mga dungeon. 6 na kilalang dungeon daw ang naapektuhan, lahat ay tumigil magbigay ng mga loot. Humingi si Clint ng tulong kay Rayo para alamin ang nangyayari at nangakong gagawin niya ang lahat para maresolba ito. Pumunta ang grupo sa dungeon. Tuloy lang si Emily sa pagpuksa ng mga slime pero wala pa ring bumabagsak na item. Dito na pinagdugtong ni Rayo ang mga pangyayari, ang kakaibang pag-ugali ni Alice kagabi. At ang pagkawala ng mga drops. Naalala niyang ganito rin ang nangyari sa Nihonyam Dungeon. Dali-dali siyang tumakbo papunta roon. Pagdating niya, sinimulan niyang hanapin ang pinagmumulan ng kakaibang enerhiya na nakaapekto kay Alice. At doon niya nakita, isang napakagandang babae na nakasuot ng kimono, balot ng madilim na aura. Agad niyang naunawaan, siya ang Dungeon Master ng Nihonyam, at siya ang may kagagawa ng pagkawala ng mga drops. Binunot ni Rayo ang kanyang baril at pinaputukan ito, pero biglang naglaho ang babae at muling lumitaw sa harapan niya, sabay malakas na sipa sa tiyan ni Rayo. Paulit-ulit siyang umatake, pero walang epekto ang mga bala niya. Sinubukan niya ang freeze bullet at fire bullet, ngunit magaling umiwas ang babae at tinamaan pa si Rayo sa sikmura, dahilan para sumubsob siya sa lupa. Hindi siya sumuko, ginamit niya ang binding bullet at homang bullet, pero tila naglalaro lang ang Dungeon Master habang sunod-sunod siyang binabanatan. Bilang huling baraha, pinagsama ni Rayo ang mga bala para sa kanyang fusion bullet, pero ni iyon ay walang nagawa. Mabilis at malakas ang Dungeon Master, ngunit kahit hirap na hirap, hindi sumuko si Rayo, patuloy siyang lumalaban. Napansin ni Rayo na may tama ng bala sa kanang paa ng babae, sariwa pa ang dugong umaagos. Doon niya napagtanto ang mahina nitong punto. Mabilis niyang nilagyan ng homang bullets ang kanyang baril at inasinta ang mga bahagi ng katawan ng babae na ginagamit nito sa pag-atake.
Sa isang mabilis na sunod-sunod na putok, tinamaan niya ang paa at palad nito at tuluyang napinsala ang mga iyon. Doon niya nadiskubre ang sikreto, hindi pala nahahawakan ng katawan ng Dungeon Master, ngunit nagiging totoo at nasasaktan ito tuwing ginagamit niya ang mga bahagi ng katawan sa pag-atake. Gamit ang impormasyong ito, tuloy-tuloy na pinaputukan ni Rayo ng homing bullets ang kalaban. Kahit naubos na ang bala niya kalaunan, hindi siya tumigil. Sa tindi ng kanyang sunod-sunod na atake, nanghina ang Dungeon Master hanggang sa halos magkapantay na ang kanilang lakas. Wala nang bala si Rayo, kaya sinugod niya ito ng buong lakas. Sa huli, natalo niya ang Dungeon Master, pero grabe rin ang tinamo niyang pinsala. Bumagsak siya sa lupa, hirap ng tumayo. Pagkamulat niya, nandoon na si Emily, paulit-ulit siyang tinatawag. Kahit anong pilit, hindi pa rin siya makatayo, kaya ginamit ni Emily ang healing bullet para tulungan siyang makabawi. Umupo si Rayo at nagpasalamat, sinabing salamat, Emily, palagi mo akong inililigtas. Ngumiti si Emily at sinabing bumalik na raw sa normal ang lahat ng dungeon, may mga drops na ulit, lalo na ang mga gulay, at dahil kay Rayo, ligtas na ang buong bayan. Ngunit nag-aalala siya sa sobrang pagsisikap ni Rayo, na baka mapahamak ito. Ngumiti lang si Rayo at sagot niya, ang focus ko ay talunin ang Dungeon Master, hindi ang saktan ng sarili ko. Habang naghahanda silang umalis, napansin ni Rayo ang isang gintong singsing sa lupa. Agad niyang naisip na ito ay naitapon ng Dungeon Master bago ito mawala. Di nagtagal, dumating sina Celeste, Alice, at ang Bunny Girl. Pinayuhan siya ni Celeste na huwag nang sumabak mag-isa sa panganib at pinaalalahanan siyang mas malakas sila kapag magkasama. Napangiti si Rayo, lalo niyang na-appreciate ang kanyang mga kasama. Kinabukasan, bumalik si Rayo sa Nihonyam Dungeon dala ang singsing ng Dungeon Master. Pinagmasdan niya ito at nag-isip kung ano ang tunay nitong gamit. Habang nag-iikot, sinalubong siya ng grupo ng mga skeletons. Madali niya itong natalo at nakakuha ng 10 rare slime teardrops. Pagkatapos ng laban, nakasalubong niya si Princess Margaret at ang kanyang bodyguard. Sinabi ng bodyguard kay Rayo na hindi muna makakabenta ng mga singsing dahil kailangan nilang mag-focus sa mga dragon, na kahit si Princess Margaret ay hindi pa kayang talunin mag-isa. Kahit mataas na ang antas ni Margaret, level 94, papuntang 75, halos imposibleng talunin niya ang dragon ng mag-isa. Napansin ni Rayo sa status board na kahit tumataas ang level ng prinsesa, hindi naman umaangat ang kakayahan nito. Kaya't hiniling niya kay Princess Margaret na iabot ang kanyang palad. Inilagay ni Rayo ang isa sa slime teardrop sa kamay niya, at sa sandaling iyon, tumalon ang kanyang level, laking gulat ng kanyang mga bodyguard. Doon na unawaan ni Rayo ang sikreto, ang singsing ng Dungeon Master ay kayang gawing kristal ang karanasan, experience. Muling inabot ni Margaret ang kanyang kamay, at binigyan siya ni Rayo ng ilan pang rare slime teardrops, na lalo pang nagpataas ng kanyang kakayahan at lakas. Ipinaliwanag ni Rayo na si Princess Margaret ay isang late bloomer, ibig sabihin, dahan-dahan pero tuloy-tuloy ang pag-angat ng kanyang drop rate. Mula isa level 95, naging di ito pagdating ng level 96, at kapag umabot siya ng level 99, makakamit niya ang A-drop rate. Nagpasalamat ang prinsesa kay Rayo, labis na natuwa at nabunutan ng tinik dahil hindi nasayang ang lahat ng kanyang pagsisikap. Pagkatapos nito, pumunta si Rayo at ang kanyang grupo sa isang maluwang na lugar, dala ang 2 malaking bonte ng carrots at bean sprouts na nakuha nila mula sa mga greengrocers sa bayan. Gagamitin nila ito para tulungan mag-level up ang kanyang mga kasamahan. Medyo kabado si Celeste, kaya tinanong niya si Rayo kung balak ba nitong gawing strays ang mga gulay para labanan nila. Pero ipinaliwanag ni Rayo ang plano niya, gagamitin niya ang Dungeon Master's Ring para gawing experience crystals ang karanasan na makukuha ng iba. Dahil maxed out na ang level ni Alice, kailangan naman nilang i-level up sina Emily, Celeste, at si Bunny Girl. Noong una, nag-aatubili si Bunny Girl na ipagamit ang mga carrots niya. Pero pinakalma siya ni Emily na sinabing bibigyan naman sila ni Rayo ng mas masasarap pang carrots. Dahil doon, pumayag na rin siya. Nagsimula ang kanilang misyon habang hinihintay na mag-transform ang mga carrots at sprouts bilang strays. Pagkatapos magbago ang mga ito, mabilis na binaril ni Rayo gamit ang matinding precision, kinokolekta ang mga bala at inuutusan sina Emily at Celeste na pulutin ang mga crystals na nahuhulog mula sa ring. Habang pinupulot ni na Emily at Celeste ang mga crystals, unti-unti silang level up. Napangiti si Celeste, at inamin niyang isa si Rayo sa pinakamahuhusay na adventurers na nakilala niya. Pagsapit ng gabi, tiningnan nila ang status board. Masayang-masaya si Emily nang makita niyang maxed out na ang level niya. At may A-grade vitality pa. Si Celeste naman ay hindi na F-grade sa magic power, at kitang-kita ang pag-unlad niya.
Pareho silang nagpasalamat kay Rayo, kahit medyo nalungkot si Emily dahil hindi daw ito nakakuha ng experience mula sa ginawa nila. Pero ngumiti lang si Rayo at sinabing nakakakuha rin naman siya ng karanasan, hindi lang ito nasusukat sa numero. Ang mahalaga, dahil sa Dungeon Master's Ring, pwede niyang ibahagi ang experience sa buong grupo. Ngayon na lahat sila ay nasa maximum level. Inanunsyo ni Rayo na handa na ang Rota family na sumabak sa susunod na yugto. Pagbalik nila sa bayan, sila na ang naging usapan ng lahat. Hangang-hanga ang mga tao sa galing ng grupo ni Rayo, isang napaka-dynamic na team. May Emily, ang weapons expert, Celeste, ang master sa magic at intel, si Bunny Girl, na nakapagpaamo ng isang killer rabbit, at syempre, si Alice, na may kakayahang mag-command ng mga halimaw. Pinuri ng lahat si Rayo, hindi lang bilang isang malakas na adventurer, kundi bilang isang leader na kayang pagsamahin ang ganitong klase ng mga kakampi. Isang araw, dinala ni Rayo ang buong grupo sa license office. Agad namang nagtanong si Emily, kailangan pa ba talaga natin ng mga license? Mayroon ka na naman, at pwede naman tayong pumasok sa kahit anong dungeon. Pero tumanggi si Rayo. Ayon sa kanya, mahalagang magkaroon ng sariling license ang bawat isa, baka magamit nila ito sa hinaharap. Sumang-ayon si Celeste, at idinagdag na makakatulong din ito para mas lumakas ang imahe ng Rota family at mas madali silang makakuha ng mga quest. Kalaunan, sabay na pumasa sina Emily at Celeste sa license test at hindi lang basta pumasa, with flying colors pa. Pagkatapos noon, iminungkahi ni Rayo na maghiwa-hiwalay muna sila pansamantala at mag-explore sa kanya-kanyang hunting grounds. Para makita kung gaano karaming kita ang kaya nilang makuha ng mag-isa. Gayunman, may kondisyon siya, bawal mag-overtime at kailangang umuwi para sabay-sabay kumain. Pagkalipas ng ilang araw, nagtipon silang muli at nagulat sa resulta, kayang kumita ng bawat isa ng halos 2 milyon kada araw. Gamit ang perang yon, binilhan sila ni Rayo ng mga magic cards mula kay Orten. Pero nagkaroon sila ng problema sa logistics dahil paulit-ulit silang kailangang magbiyahe para ibenta ang mga drop items. Para masolusyonan ito, inimbitahan ni Rayo si Erza bilang exclusive buyer ng grupo. At para ipagdiwang ito, nagdaos sila ng isang engranding party na dinaluhan halos ng buong bayan kasama sina Neptune, Princess Margaret at ang kanyang mga bodyguard, pati na rin sina Orten, ang anak niyang Olga, at si Clint Gray, ang pinuno ng dungeon. Habang nagmamasid sa kasiyahan, napaisip si Rayo tungkol sa kanyang dating sarili. Napangiti siya, at na-realize na ang tunay na kayamanan ay hindi lang galing sa yaman o tagumpay, kundi sa pagkakaibigan at tiwala ng kanyang mga kasamahan.